Hi! Hi guys! So, last time, nag-post ako dito sa FB ko na nagpa-check up ako ng parang, check up siya ng buong katawan. Blood, actually blood. Nagpa-check up ako and then nag-ECG for the, heart. And, alam niyo naman, tumatanda na, kailangan na natin ng mga regular check-up or blood chem, blood test, ganyan. So, nag-decide ako dahil nakita ko talaga na na merong merong nag-offer ng murang test. Actually, 2-1 lahat na siya ng test plus yung ECG. So, nakita na yung heart ko is ECG is normal naman, ganon. Tapos, eto. Ngayon, ayan. Ito yung result. The result is mataas yung uric acid ko. Actually, ang kinakabahan ako dito yung creatinine Kasi it's all about kidney, 'di ba? Kung paano yung kidney mo, what is the status of your kidney, ganyan. Tama ba ako, guys? But hindi naman ako nagmamaranong, kung mali ako is sabihin niyo na lang. No, uric acid ko is mataas, which is the yung alam niyo yung nagbubukol yung ganyan, hindi ka makatayo bigla, bumubukol yung paa, 'di ba? Usually yan na nagiging problem ng mga Pilipino dahil sa ang hilig natin sa matataba, ang hilig sa mga yung mga pagkain na lamang loob, ganon. Atay, balunan, mga yung mga isaw-isaw like that. That's my favorite. Kaya ayan, ang taas. Dapat 5.7 lang ang pinaka-minimum ng male, ng female. Pero sa akin, sa akin guys, dapat 5.7 lang. Sa akin, 6.13. Ang taas. So, dapat bawasan ko yung mga makakapagpataas ng purine ko or ng uric acid. Kasi talagang darating ako sa point na yung uric acid ko is aatake siya. Ang hirap guys, pag hindi ka makalakad kasi si Kuya Cyrus dito sa bahay is may uric acid siya. And then, talagang na-hospital siya dati. And then, nagagamot siya. So, my cholesterol is good naman. Okay naman siya. Triglyceramide. Ito daw is parang sa siya, sa dugo. About sa ko din, parang sa cholesterol din. Ayan, dapat ang limit lang ng is 2 lang siya. Ay, ang normal lang is 1.7. Hindi babasa na lang. 1.7. So, ang high risk is 2.82. Guys, nasa 2.53 na ako. Pa-high risk na ako sa triglyceramide, ganon. Wait lang, check nga natin kung ano ang ibig sabihin ng triglyceride or whatsoever. Wait lang, guys. Alamin muna natin yung triglyceride para hindi naman tayo parang sugars na sige ditong talk. Tapos, hindi naman pala natin alam yung sinasabi natin. So, ayan. Search muna natin kung ano ang ibig sabihin ng triglyceride. Ayan. Check natin. What is ano ba yan? Kasi sa medical, alam nyo yan. Hindi naman tayo, Triglyceride, a type of a fat lipid found in your blood that the body uses for energy or store for later use. So, a type of fats na ini-store siya sa katawan ko, sa blood ko, ng katawan ko para magamit siya for later use. Grabe to si katawan. Bakit mo kasi ini-store yung fats sa blood? Oh my goodness. Anyway, so sa dami na siguro ng fats, ayan, napunta na siya sa blood. My God. So, ayan. May gamot din dyan. Para dyan, guys. Binigyan ako. So, 3 yan na matataas yung result ko. Uric acid, triglyceride, which is sa blood, and then the SGPT, which is the liver. Inom pa more. Oh, saan ka pa? Inom pa more. SGPT, dapat ang female, guys, ang pinaka-normal niya is 32. 39 sa akin. Ito naman, hindi naman talaga siya totally gamot talaga yung binigay sa akin. It's a food supplement o kaya parang makakatulong para mas maging healthy yung aking liver. Inom pa more. Liver lover yarn. So, eto na.
ang mga gamot. Inabot ito ng 900 plus. Ito pa lang pang 1 week. Oh my goodness. Naresetahan ako guys ng vitamin C, pero hindi ko siya kinuha dahil sa vitamin C umaatake ang acid ko ng bongga. Hindi ko kaya, bumabaliktad talaga dahil sa vitamin C. So sabi nila sa akin, okay, wag ka na mag-vitamin C. Madali naman silang kausap. So ito yung mga gamot, baliktaran yan. This is for 30 days, lalo na yung pang uric acid, pang 30 days ang pinapainom sa akin. Pero ang kinuha ko lang muna for 1 week, 1 week. Kasi ayaw ko din mabigla yung katawan ko guys. Ang dami-dami nitong gamot na ito. Alam nyo ba, ako yung tao na takot akong mag-iinom ng mga gamot. Hindi ako nag-iinom ng gamot. Kaya, ang ginagawa ko is diet, bawas sa pagkain, ganyan. Sabi ko nga sa kanila, yung cholesterol, ayaw kong kunin yung gamot ng cholesterol, yung fat sa katawan. Sabi ko, pwede sigurong madaan sa proper lifestyle, baguhin yung lifestyle, tsaka proper diet. Sabi na, yes ma'am, sakto naman, wala sila nito. Eto na nga. Ayan na nga, yung triglyceride pala guys, yun yung mismong sa, di ba ang triglyceride is for the triglyceride is for the blood, no? Yung blood, yung fat sa blood, di ba? Yung sa cholesterol, which is, sabi ko nga, na babaguhin ko na lang po yung lifestyle ko. My God, sana kaya ko. So, eto siya. Itong 3 times a day, ayan, kinuha ko for 1 week. Liver to, para sa liver. Then, ito naman, para sa 1 week din ito, guys. Ayan. Well, reducer. Basta para ito sa mga liver. Tapos, ito, parang fish oil omega. Panggabi daw ito. Ayan. Pang umaga. Ayan. Binigyan ako ng mga vitamins, guys. Vitamin na, pero binili ko to lahat, guys, ha. Binigyan ako ng mga reseta. B-complex. Nerve. Naintindihan ko kasi pag ikaw may problema ka sa dugo, apektado ang nerve. So, ayan. Sige. Ayan. Tapos, itong flexible abors, ayan. Panggabi din daw ito. Pang uric acid. Oh my God, ang dami. Yung 3 times a day, nag-inom na ako ng tig-isa ngayon. Kasi 3 times daw siya. So, tanghali na. Ayan, magsisimula ako guys ng gamutan. Itong pinakaayaw ko actually na nagagamot ako. Kaya nagda-diet na lang ako kaysa magamot. So, after 3 months, kailangan mag-clear lahat ito guys. Result na to. At kailangan ko ulit magpa-test. So, thanks God, dahil hindi naman ganun kagagrabe yung result. Ayan, maayos naman. Kaya naman baguhin sa lifestyle. Pwede nga hindi maggamot, pero syempre mas maganda pa rin na sundin natin yung binigay na ng doktor. So, ano pa bang inaantay natin? Inumin na natin tong mga gamot na ito. So, thank you na lang tayo. Thank you na lang ako guys kay Lord dahil hindi niya ako pinapabayaan ba? Hindi niya ako pinapabayaan. Actually, this is about lang naman sa kakainom ko o tigilan ng kakainom o kaya moderate, make it moderate lang. Occasionally lang, 'di ba? O, sa cholesterol, ibig sabihin mataba ka, ibig sabihin over yung fats na napapasok mo sa katawan mo. Uric acid, ibig sabihin overlapang ka, 'di ba? Sige ka lafang ng mga internal organs or mga lamang loob ng mga which is nasusobrahan ka. Kasi kung natural lang yun, tsaka kung tama lang ang lahat ng kinakain ko is hindi magre-resulto ng ganito. Ibig sabihin sobra. 'Di ba nga ang sabi, pag sobra, masama. So, yun lang guys. Ayan. So, gamutan tayo for 3 months. Ayan. So, that's all guys. Bye!